Hello, wonderful people. I am pulling for you, Paul, and this time for this video, pag-uusapan lang po natin ulit yung nangyari ngayong araw. And ayun, yesterday, binanggit ko sa inyo na parang bala kong maglaba, pero ayun nga, tinamaan po tayo ng katamaran muli. Kaya ayun, sabi ko, hintayin ko na lang magsabato o linggo kung anong balak na ng aking kapatid ng araw ng aming paglalaba. Ayun. And for today, nabanggit ko rin yesterday na may meeting ang student council. And yun lang naman yung nangyari ngayong araw na to. Kasi from 1 p.m. Until 4 p.m. andun kami nag-meeting. And ayun, parang may something. Hindi naman something. Like parang hindi hindi naman sa hindi pagkakaunawaan. It's just that imbes na kasi we give opinions, parang natatabunan ng chismis or pagkalutang na parang hinihintay na magsalita pero wala nagsasalita. Yung nag-meeting kayo pero parang iilan lang yung nasa meeting kasi yung iba nag-uusap, yung iba parang andun lang para masabing present, ganun. Pero hindi naman masama na ma-call out. Pero ayun na, mali yun. Dapat makinig. Dapat makisaw-saw. Hindi naman sa makikisaw-saw. Parang just kung ano nasa isip mo, i-share mo. Kasi ako, lagi, kapag ganon, kung ano yung gusto ng majority, doon ako. Hindi ko na sinasabi kung ano man yung nasa isip ko kasi parang ang mindset ko is i-judge or baka mali yun. Kaya hindi ko sinasabi or kung ano man yung nasa utak ko, ganon. Kaya minsan tahimik lang. Tas minsan kapag medyo parang hindi ako nakikinig. Pero nakikinig naman ako. Alam ko yung kung ano nangyayari. Nakakaligtaan ko lang yung mga informations minsan kasi syempre dahil sa chismis, ganun. Pero nakikinig naman. Hala, ginastify yung actions. So basta yun. Mali talaga na hindi tayo nakikinig kapag may meeting. Especially importante yun for your college yun, di ba? So, ayun nga. Next thing na nangyari, wala na. Umuwi na ako. Tapos, syempre, pag-uwi, nagugutom. So, yun, dumaan ng tinapay sa bakery. Kasi, gusto ko yung tinapay nila. Gusto yun. Gusto ko lang siya. Masarap eh. Hindi ko siya babalik-balikan or hindi ko siya ulit-ulitin kapag hindi talaga gusto lang dila ako. Mapili kasi ako. Picky eater. For real. Oo. Kasi magluluto ng ulam dito sa bahay, parang kapag alam nilang hindi ko gusto yun, tatanungin nila kung anong uulamin ko, parang ganun. O diba, sabi sa inyo, favorite child eh. Anyway. Ayun na nga. And ngayon, nanood lang ako. Katatapos ko lang, manood ng Showtime actually. Pinanood ko sa YouTube. Ito, sa app na to. Kasi, hindi ko siya napanood. And, ano ba natutuhan ko for today? Siguro yung parang tinanong, dun sa especially for you ulit tayo. Wala lang. Tinanong yung, mangingialam ka ba sa pangarap ng partner mo? O diba? Magandang topic. Kasi tayo mga tao, may mga goals tayo sa buhay. Nung wala pa tayong partner, and parang somehow, syempre ma-alter yung goal na yon kapag may dumating
na tao sa buhay natin. Hindi naman sa pinakailaman niya agad yung goal mo. However, parang i-adjust mo kasi, mag-a-adjust ka, parang gano'n. So, choice mo naman yun kung gagawin mo nga yung gano'n. Pero yun na, alam ba ako sa pangarap ng magiging partner, kung meron man. Kasi sa ngayon gusto ko maging mayaman. Gusto ko manalo sa loto. Kasi yun yung balita na dito sa amin kagabi. Kasi basta dito sa lugar namin may nanalo ng loto. Sayang naman hindi ako yun. Kasi tumaya din ako eh. Kaso nga lang hindi ako tumaya kahapon. Kaya hindi ako yun nanalo. Sayang. Pero nakakuha ko ng isang number. Isa lang. At isa kakuha. O sino ka dun? Ikaw ba may nakuha ka? Malaki naman. Pero yun na nga. Ako tingin ko hindi sa pangingialam yung gagawin. More on itatanong ko or parang titimbangin kung mag-grow ba siya doon, makakatulong ba sa sarili niya yun, ganun. And sa relationship din, parang ano ba, will it affect our relationship positively or negatively? Although hindi natin masasabi siya agad kasi hindi pa nasusubukan. However, ayun lang, iisipin lang yung mga possibilities siguro, yun lang naman, just in case. Pero hindi siya pinapakalaman, sinasabi lang yung mga posibilidad na maaari para makapag-adjust kung ano man yung pwedeng i-adjust or dapat i-adjust. Magkaintindihan ba? Ayun nga, communication. Kasi dun din sa case nila, parang hindi na i-communicate ng maayos yung problema. Bigla na lang, sige. Ang sabi kasi ni girl dun, bakit daw sila naghiwalay is that sinabi lang niya na maghiwalay na tayo and sabi nung guy, sige. Tapos saka wala na. Dun na, nag-end na. Ina-expect ni ate girl na ipaglalaban ni Kai or hindi basta-basta susuko pero biglang sumuko. And yun pala, ito yung si Guy, hindi niya na i-communicate na maayos yung problem, which is nape-pressure na pala siya dun sa nangyayari sa buhay ni ate girl. So ayun, parang hindi niya na i-communicate kaya medyo ayun pala yung dahilan. Medyo parang tumagos din dun sa babae na ayun pala yung dahilan. So parang ayun lang, napansin ko lang sa based on her reaction. Pero sabi niya okay naman na wala na, nagkapatawaran. Hindi naman kapatawaran. Basta okay na siya. Moved on. Like, wala na. So, buti at nakaya niya yun, yung biglang move on. Sabi niya kasi 1 month lang eh. And ayun, with the guidance, with din pala, na-distract yung sarili and was able to know herself better and know her worth. So, ayun. Yun lang naman yung ano pa bang natutuhan natin for today's video? Siguro, ayun nga, communication. Kahit sa meeting kanina, hindi kasi talaga ako yung ganito gawin natin, ganito. Hindi, parang inaano ko lang sa isip. And minsan sinasabi sa katabi. Kaya siguro kanina kasi parang hindi na umuusad yung kaya sabi ko sige hayaan ko sila, pero one of the ayaw niya ng ganun. Kailangan nagko-communicate. So yun, this time siguro I will know how, when, and how. And that's it. Yun lang. Bye.